Good afternoon, everyone. So, our topic for today is all about financial literacy. Okay, when we say financial literacy, so iisipin natin na ang pag-uusapan nating hapon na ito is about money. So, ano ba yung pagkakaintindi natin sa pera? Talaga bang gagastusin lang natin yung pera natin? No, ito lang ba yung kaalaman natin? No? Kung ano ba yung magagawa ng pera sa atin. So, this afternoon, is pag-uusapan natin or madadagdagan yung kaalaman natin about financial. So, kung ano ba yung pwede nating gawin sa pera natin para lumago ito. So, in 21st century. So, financial literacy is the ability to understand how money works in the world, how someone manages to earn or make it, how that person manages it, or how or she invests it, that turns it into more, and how that person donates it to help others. So, tutulungan tayo para mas malaman natin kung paano ba gumalaw yung pera sa mundo natin or sa buhay natin mismo. So, tutulungan tayo kung paano din natin ito i-manage or para mapalago natin yung pera natin. No? So, or paano natin ito invest, saan natin ito i-invest, no? Kasi sometimes, aminin man natin o sa hindi, tayo mga Pilipino is talagang or tayo mga tao is talaga iniisip natin palagi yung salitang deserve. So, sometimes we work hard and then we spend it naman. Kasi nga, it deserve naman natin yon. Now, without knowing na pwede pang lumago yung pera natin. So, kung iisipin mo bitaw yung mga negosyante, yung pera nila kapag sumobra is hindi nila pinaparty-party. So, ginagamit nila yan pangpuhunan ng pampuhunan. So, kaya nga yung mayaman yung mga Chinese kasi nga hindi din naman sila literally mahilig sa party. So, tayo kasi mga Pilipino or tayong mga tao is sometimes mahilig tayo sa salitang deserve natin to, nagtrabaho ako kaya gagastusin ko to. Pagkabukas, wala na tayong pera kasi nga ginastos na natin. Kasi nga deserve natin yon and deserve din natin maghirap din. Kasi nga yun, mahilig tayo sa salitang deserve. So, yun. So, pag-uusapan natin yung financial literacy ngayong hapon na ito. So, financial literacy is the ability to read, analyze, manage, and communicate about the personal financial conditions that affect material well-being. It includes the ability to discern financial choices, discuss money and financial issues without discomfort. So, in financial literacy is nagkakaroon tayo or nadadagdagan yung kaalaman natin to yung abilidad natin to read and to analyze and then pag-manage na din sa perang meron tayo. Ano ko na Shopee, Yun. So, na nakaka-affect din naman sa material well-being natin. And then, kapag sinasabi natin, and included din dito yung ability to discern financial choices. So, makaka-notice tayo kung ano ba yung mga financial choices natin. So, yung pera ba natin is talagang ilagay lang natin dito, gagastusin natin, or ibibili natin ng properties or ng kahit na anumang gamit na maaaring pagkakakitaan natin. So, meron tayong abilidad na maka-analyze and ma-manage yung pera natin. Kasi sometimes, minsan kapag yung pera is nasa sayo or mahawakan mo yung pera mo is madali lang talaga maubos. Kapag ibili mo naman ng mga lupa, sometimes ma-scam ka din, no, kapag i-invest mo. So, in financial literacy, tutulungan tayo, no, matutulungan tayo dito on how to kanang discuss money and financial issues without discomfort. So, talagang alam natin kung ano yung gagawin natin sa ating mga pera. And some other people refers financial literacy to number one is knowledge of financial product. When I say financial products, so nakakapaloob dito is yung stock versus bond. So kapag familiar tayo sa sinasabing
bibili ka ng share sa isang kumpanya and you own a small portion of that company. So, like for example, merong company na papalugi na, so wala silang choice kundi ibenta yung share na meron sila doon sa investor na kanang interested naman din sa company mo. And then, yung investor na bumili naman ng stock or ng stocks sa iyo is magkakaroon siya ng karapatan doon sa company mo. Kasi nga, bumili siya ng stocks sa iyo or depende sa stocks na bibilhin niya. No? Even though ikaw pa rin yung may-ari, pero nagkakaroon siya ng karapatan sa company mo kasi nga bumili siya ng stocks, no? And then meron ding a bond. Kapag sinasabi nating bond, it is a loan taken out by a company. So kapag yung company nga nalulugi yung isang company, so mangungutang siya or mag-loan siya sa gobyerno or kahit saan mang kuan ka ng private institutions or public, so mangungutang siya. It is a loan na ibabalik din naman. So, yan yung tinatawag na bond. Yun yung kaibahan ng stock versus bond. And then, meron ding two types of mortgages na dapat alam natin ito, no? Dapat meron tayong knowledge about financial products. So, meron dalawang types ng mortgages. Kapag sinasabi natin mortgage, ibig sabihin, ito yung pagsasangla natin. Like for example, meron kang accessories na isasanla mo sa kahit saan mong sanglaan dyan. So, minsan kasi yung rate, no, yung interest, yung rate ng produkto na meron tayo, minsan tataas, bababa yung rate niya. Like for example, yung necklace mo is kapag isasanla mo ito sa pawn shop is ang value nito ay, like for example, 5,000 ngayong buwan na ito. Sa susunod na buwan is mag-iiba din naman yan dahil nga sa ekonomiya na meron tayo. Pabago-bago, 'di ba? So minsan babagsak ang ekonomiya natin, minsan minsan tataas yung ekonomiya na meron tayo dito sa Pilipinas. So meron siyang dalawang types ng mortgage. So, number one is ay fixed and adjustable rate mortgages. Kapag sinasabi natin fixed, it has an interest that remains unchanged throughout the loan term. So, your payment will remain the same each month. So, kahit man magbago yung economy rate natin dito sa Pilipinas, walang pagbabago kapag yung napili mo is fixed. No, hindi talaga siya magbabago kahit man magtaas yung kanyang rate. Unlike naman sa ARM or the adjustable rate mortgages, no, have interest rates that can change based on broader market trends. So, kung for example, tataas yung rate ng produkto mo or ng anumang isinangla mo, is tataas din yung interest niya. Like for example, yung babayaran mo. So, yun yung ARM. So, dapat alam natin yun, no? Dapat dapat knowledgeable tayo about financial products na mga ganon. Next is knowledge of financial concepts. Okay, what are these financial concepts? Now, like budgeting, saving, borrowing, and repaying debt and investing. So, sometimes, we cannot deny the fact na meron talaga mga tao na magaling mangutang at hindi naman marunong magbayad. No? Sometimes, yung napapatulfo pa yung mga inuutangan kasi nga na ano daw sila, nag-ano daw ng threats. Sometimes sila din, nakatanggap din sila ng mga death threats or something like that. Meron din tayong kinatawag na compounding. So, ang compounding, it is the power of compound interest. Okay, itong compounding interest, it is an interest that your money's interest, compound interest. Okay, ang compound interest, ito yung pera mo, yung interest ng pera mo is mag-i-interest pa. Like for example, meron kang 100 pesos. So, kapag i-invest mo ito at mag-earn ito ng 5% per year. So, per year yon. So, continuous siya, no? From 2024, yung pera mo is 100 pesos as i-invest mo
sa isang company na tutubo siya ng 5%. So, at the end of 2024, magiging 105 yung pera mo. At the end of 2025 naman, magiging 110 yung pera mo. At the end of 2026 na naman, ang yung pera mo is magiging 115. So, per year, tutubo siya ng tutubo ng 5%. So, yun yung compounding. That is the power of compound interest. Next is, dito sa financial concepts, is the diversification. So, kapag tayo ay kuan ka ng mag-invest ng pera natin, sometimes is, kung ano yung perang malaki ang tubo, kung ano yung investment na easy money for us, is talagang minsan, doon tayo kasi nga masaya tayo makarinig ng easy money gaya ng nangyari before yung sa investment scam na nangyayari nung pandemic time, no? Kung financial literate lang tayo noon, is talagang konti lang yung ma-scam doon. Imagine natin, yung mga kababayan natin o yung karating barangay natin, binenta nila yung mga kalupaan nila, binenta nila yung mga karabaw nila. No, I heard marami talagang nagda-downfall ng panahon na yun kasi nga naubos talaga yung pera nila at na-invest nila doon at wala talagang natira sa kanila. So, the power of diversification is talagang makakatulong sa atin on how managing the risk of investment. So, like for example, yung always natin tatandaan ito, yung kasabihan na do not put all your eggs in one basket. Kasi nga naman, kapag naman mabuslot or masira yung basket na lalagyan mo lahat ng itlog mo doon, wala nang matitira sa'yo. So, ganun din sa investment. Kapag ilagay mo lahat ng pera mo dyan sa isang investment, kapag ma-scam ka doon, mauubos yung pera mo. So, dapat i-divide mo yung pera mo. No? Hindi naman ibig sabihin na kapag nag-invest ka sa isang company, dyan ka lang pwedeng mag-invest. So, for example, meron kang 1 million. So, hati-hatiin mo yung pera mo. So, invest mo dun, bili ka ng lupa, bili ka ng kahit na anong bagay na sa tingin mo ay makakatulong na mapalago yung pera mo. So, hindi natin i-focus yung ating pera sa isang investment lang. So, that is the power of diversification. It can help us na ma-manage natin yung risk ng investment. Next is having the mathematical skills or numeracy necessary for effective financial decision making. So dapat meron din tayong knowledge about ano ba yung interest, no? Kapag nangutang na tayo, dapat alam natin na kapag nangutang tayo, meron talaga yung interest na dapat babayaran natin kasi kapag hindi tayo magbayad, talagang lumaki yung babayaran natin. No, na akala natin pa-relax lang tayo kapag hindi tayo nagbabayad ng 1 year, hindi natin alam yung binabayaran na lang natin is yung interest na lang, hindi pa tayo nakabayad sa principal or which is yung pera na talagang inutang natin. So dapat alam natin yon para hindi tayo malubog sa utang. Next is being engaged in certain activities such as financial planning. So, kailangan din natin pumunta sa mga seminars, no, para makatulong sa atin, para ma-manage yung pera natin. Kasi sometimes, hindi naman talaga tayo talagang magaling, no? Talagang magaling lang tayo magastos, di ba? No, hindi tayo magaling talaga sa budgeting. So, dapat makinig tayo sa mga tao mas nakakaalam or yung mga financial advisor, no? Ganun, mga taong ganun. So, dapat makinig tayo sa kanila kasi nga, meron silang sapat na kaalaman doon sa financial planning at makakatulong din doon sa decision making na dapat gawin natin kung ano ba yung gagawin natin sa pera natin. Sa pera natin yon. Next is public and private institutions alike have recognized the need for financial literacy to be incorporated in the school curriculum. So, ang public and private institutions ay talagang nakikita nila na ang Pilipinas ay kailangan talagang magkaroon ng financial literacy, no, sa pag-aaral. So talagang dapat i-include siya, no, i-incorporate siya in the school curriculum. So dito na ipapasa ang RA 10922
otherwise known or kilala siya bilang Economic and Financial Literacy Act. Now, wherein mandates the DepEd to ensure that economic and financial education becomes an integral part of learning. Meaning to say, talagang minandato ang DepEd na talagang yung Financial Literacy Act or Economic and Financial Literacy Act ay talagang ikasali siya sa pag-aaralan or magiging integral part of learning siya ng mga bata from kindergarten to grade school. So, dapat bata pa lang yung mga kabataan natin is alam na nila on how to kanang save, pakonte-konte mag-save ng pera. So, dapat alam yun ng mga kabataan. So, kasi sometimes yung mga bata din, tuturuan din natin na mag-save habang bata pa sila kasi nakakatulong ito sa pag-mold ng kaisipan nila nga na dapat ay magtipid, dapat marunong din mag-handle ng pera nila na hindi lang gastos ng gastos. Kasi nga, mahirap kumita ng pera ngayon. So, imagine natin, yung Pilipinas is talagang napakarami na ng tao. So, by year ay talagang tumataas ang population natin. So, as of 2023, ano lang tayo, as of 2023 ay lang tayo, 117,337,368 lang yung population natin. At nung dumating naman sa 2024, naging 119,106,224 na yung population ng Pilipinas. So, imagine, isang taon lang yung natin, talagang marami na tayo, talagang yung hindi tayo minsan kasi nag-iisip, wala tayong plano, no? Dapat talaga financial literate tayo kasi nakakatulong din yan sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. No, mas lalong hindi maghihirap ang isang pamilyang Pilipino kapag konti lang yung anak ng ating mga mamamayang Pilipino. Kasi sometimes kung sino pa yung mahihirap, yun pa yung marami ang anak. And we cannot judge them naman kasi hindi naman tayo yung nasa posisyon nila. Malay natin, gusto lang talaga nila ng ganun. As long as napapakain nila or nabibigyan lang naman nila ng sapat na edukasyon, walang problema yon. So, hindi yun nakaka-apekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Next is, Luhan, ayaw ba? The Council for Economic Education, ayaw ba? The Council for Economic Education, the leading organization in the United States, developed 6 standards gearing toward deepening students' understanding of personal finances through an economic perspective. So, sa United States, ay talagang ma-observe mo doon yung financial literacy. Agoy, nag-ulan. Wait lang, kanyang ulan. So, these are the 6 standards and key concepts na talagang dinevelop sa US para matulungan yung mga estudyante nila na magkaroon ng deep understanding about financial. Okay, the number 1 is earning income. So, income earned or received by people, government programs that affect income, types of income and taxes, different types of income. So, alam naman natin na talagang kahit na anong trabaho is maka-earn tayo ng income, no? Even doon naman sa government programs na binibigay sa atin na nakakatulong sa income natin mga mamamayang Pilipino, like for example sa 4Ps, no? Talagang nakakatulong or nakakadagdag yun, no, sa income ng ating mga kababayan. Meron ding types of income and taxes. So, meron mga income na talagang nagkakaroon ng tax. Okay? Kapag yung income mo, kapag yung sweldo mo, or sumasahod ka ng 250,000 annual, no? Ibig sabihin, kapag nagkakaroon ka ng 20,833 monthly, no? Wala ka pang pababa, wala kang tax na babayaran doon. Pero kapag yung income mo as tataas na siya sa 250,000 annually na pataas, is magkakaroon ka ng tax depende doon sa saan ka nagtatrabaho. So, like sa government or public institutions ba yan, no, magkakaroon yan ng
taxes. Merong different types of income and different types of taxes. So, merong mga exempted doon sa tax na walang binabayar yung tax, yung mga minimum wages. Okay? Next is buying goods and services. So, basics of budgeting and planning. So, in buying goods and services, dapat alam natin, no, kung ano yung mga basics na ginagawa kapag nagbabudget tayo, nagpaplano tayo. Like for example, pag nagkakaroon ka ng budget na 1,000 pesos yung weekly mo na allowance, and then that is for food, that is for intended for food allowance lang para sa iyo. So kailangan is pagkasyahin mo 'yon. Kailangan kapag bibili ka or mag-grocery ka, kung ano lang yung nasa listahan mo, so that is example of planning. So, dapat maglista ka kung ano yung bibilhin mo, no? Kung ano lang yung naka-budget na pera para doon, yun lang yun talaga yung gagamitin mo. So, that is the buying goods and services. Dapat alam natin on how to budget our money. Next is saving. How people save, where, and why. The power of compound interest. Concepts of saving and interest. Kaya nang sinasabi ko kanina, dapat alam natin kung saan natin invest yung pera natin. So, kapag napapansin nyo, marami tayong napapanood sa Facebook, sa YouTube, or sa sa television, di ba? Marami doon sa Jessica Soho na yung pera nila is kinakain ng anay, yung pera nila is nasusunog, no? Talagang nasasayang siya. Kasi nga, sometimes tayo is, hindi tayo nagtitiwala na mag-save ng pera natin sa bangko. Kasi bakit nga, no? Konti lang yung pera natin. That is one example yan. Natakot din tayo ma-scam. So, dapat alam natin yung the power of compound interest. Yung pera natin kapag maglagay tayo sa bangko, kasi kapag ilagay natin yung pera natin sa bangko, is talagang tutubo yan siya per year. So, tutubo siya ng tutubo. No? Gaya ng the power of compound interest. Yung pera mo is tutubo siya next year, tutubo. Kasi yung tao is hindi nila alam kung paano mag-save, no? Or kung saan at kung bakit nag-save sila. Now, sometimes tayo is nag-save lang tayo kasi gusto natin bumili ng ganyan. Bumili tayo ng iPhone 14 and then 100,000 pa lang yung pera natin and yung iPhone is magkano yun? 120,000. Ganon. So, talagang mag-save tayo. So, sometimes meron tayong ganon. At saan natin is-save yung pera natin? So, dapat alam natin na merong kaukulang lagayan ng pera natin, which is dapat sa bangko, no? Kasi talaga hindi naman siya advisable talaga na yung pera is itago mo lang sa bahay mo. Kasi nga, mayroong mga possibilities na mangyayari ang gano'n na magkakaroon ng sunog, kakainin ng anay. So, may mga instances na talagang hindi naman natin alam or hindi natin ma-predict yung pwedeng mangyari, no? Talagang wala na ding pananagutan ang bangko doon. Kasi sila lang naman yung mayroong kakayahan na mag-change ng pera natin, no? Palit ng pera natin, no? Kapag na punit, something like that. Next is using credit. So, why people use credit and the source of credit? Then, the consumer protection law. So, maririnig ninyo ito sa inyong mga kabahayan or kahit saan man, no? Na yung kasabihan na hindi kasi kami magkakaroon ng gamit kapag hindi kami nangungutang. So, mayroong mga taong gano'n na nangungutang tayo para magkaroon tayo ng gamit. So, favor naman doon sa marunong magbayad at masama siya doon sa hindi marunong magbayad. Okay lang naman mangutang basta marunong ka magbayad at hindi lang din yung pasobra-sobra. Okay? At marami din namang nag-o-offer ng nagpapautang na mababa yung interest na binibigay nila. So, dapat alam natin, huwag tayong mangutang sa 5-6. Nagilaglag ang 5-6. Huwag tayong mangutang sa 5-6 kasi nga, ang laki ng interest na mangutang tayo sa mga yung konti lang yung interest, no? Yung makakaapas din yung pobre, yung ganon. So, dapat alam natin kung bakit tayo nangutang. Hindi lang yung mangutang tayo dahil lang wala lang. Gusto ko lang yung bagay na yun, kaya utangin ko. Dapat hindi yun. I-discuss yun ng kaklase natin mamaya. Yung about kung paano ba yung gagamitin yung pera, kung paano ba gagamitin yung pera mo, no? Kung ano yung unahin mo, whether your wants or your needs, so something like that. So, dapat, okay lang nga mangutang, basta yung utangin mo is talagang alam mo naman na
understandable siya na dapat maintindihan ng taong bayan kung bakit ka nangutang, no? Sometimes kasi yung tao utang ng utang, wala namang nakikita, wala namang mapupuntahan yung perang inutang niya. Next is protecting and insuring. Life insurance products, insurance, identity theft, concept of financial risk, and lost managing risk. So, dito kasi sa life insurance, maraming ina-offer dito, like health insurance, hospitalization, medical insurance, death insurance, no? Dapat, habang bata pa tayo is kuha na tayo ng insurance natin. Kasi nga, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari natin sa ating future. Kasi hindi naman natin predict yung future natin. So, dapat din mag-ingat tayo sa mga taong nagnanakaw ng identity natin. Kasi sometimes yung pangalan natin is ginagamit nila para mangutang, and then hindi mo na lang, masya ka na lang na magkaroon ka ng notice na pinapatawag ka kasi hindi ka nakabayad ng utang. Kasi kaya dapat mag-ingat din tayo sa mga magnanakaw. And then dapat alam din natin yung sinasabi ko niya, yung concept of financial risk and loss na sa investment, dapat alam natin, no, kung paano natin i-manage yon. Next is financial and investing. So, concepts of financial investing, variety of possible investments, how diversification can reduce risk, calculate rates of return. So, marami kasing financial investment na ino-offer sa atin. So, nasa atin na lang yun, no? Kailangan din tayo mag-imbestiga, no, doon sa mga investment na nag-o-offer sa atin na dapat talagang hindi tayo ma-scam doon. And then, yung diversification na sinasabi ko kanina na makakatutulong sa atin, no, na hindi tayo na ma-reduce yung risk doon sa pag-invest natin. So, next is pag-uusapan natin yung benefits of financial literacy and how financial literacy work here in the Philippines na i-discuss ng ating classmates. So, that's all for today, everyone. Thank you so much.